So mga kababayan, hello po. Yun. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto. So una sa lahat mga kababayan, no, ang unang-unang statement po talaga ni Duterte, diyan nga po sa huling press conference niya nga po sa Davao kagabi, ang una niyang ginawa is sinagot niya nga po yung tungkol sa fentanyl. Okay. So pikon na pikon si Duterte sa fentanyl. Okay. Ang sinasabi ko lang kasi dito mga kababayan, si PBBM po, 'di ba? Sinasabi nila na gumagamit ng cocaine hanggang ngayon bangag daw po pero wala silang ebidensya. So, ang dami na pong nag-debunk diyan po sa sinabi po ni Duterte regarding nga po diyan sa PDEA na yan, di ba? Nagsalita na po yung PNP. Nagsalita na rin po yung PDEA. At kahit po si Bato de la Rosa nagsalita na rin po na talagang wala po talaga sa drug list si PBBM. So wala. At even though meron pa pong drug test po na pinakita si PBBM noong 2021. Pero si Duterte po kasi may admittance. Alam niyo 'yun, 'di ba? May admittance po si Duterte na nung gumamit po siya ng fentanyl ay para daw po siya nasa langit. So may admittance ka. Ang punto naman kasi dito mga kababayan, batuhan lang naman ito ng putik. Ikaw yung unang bumato pero ngayon bakit parang pa-victim ka na naman? So ganyan po talaga yung Duterte brand. Pa-victim. Sila magsisimula ng gulo, sila magsisimula ng away, kapag kinounter sila, pa-victim na. Bubu eh. Oh, ito mga kababayan, no, pakita ko sa inyo, no. Oh, pakita ko sa inyo. So, kagabi po kasi, mga alas 10 ata to, no. So, kagabi, January 30, ito ay naging live sa Sunshine Media. So, sa SMNI. So, ito po yung live. Former President Rodrigo Duterte speaks to the media in Davao City, January 30, 2024. So, ayan siya. So, ngayon mga kababayan, panoorin po natin yung parte po ng fentanyl. Sige, continue natin. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko pa, ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao na dumadala sa diyan sa Malacanang. Badi-badi ba yan sila? Okay, yan sige. So, sinagot nga po ni Duterte yung fentanyl issue. So, dito po, may admittance po talaga siya na yung fentanyl po talaga ay ginamit niya for, what they call this? For pain reliever. Sinabi niya yan eh. So, ang tanong ngayon ni Digong, ang patutsyada ngayon ni Digong, yung fentanyl niya raw po ay meron daw pong prescription sa St. Luke's. Yung cocaine ba meron? Oh, ang tanong dito, yung cocaine ba na binabato mo, may ebidensya ka ba? 'Di ba pinapakita ka agad dito, 'di ba? Ito yung pinapalabas ni Digong eh, na yung fentanyl issue ay totoo. Pero wala naman siya pinakitang ebidensya. At even mga kababayan, napakita ko sa inyo, no? Kasi may mga DDS kasi mga tatanga-tanga na nagtatanggol pa sa fentanyl. Ang sabi nila, yung fentanyl daw po ay hindi naman daw po ito droga. Una sa lahat mga kababayan, naaabuso po yung fentanyl kasi. Yan, no? So mga kababayan, ang linaw dito, a doctor can experience dependence. So kapag kayo po ay kumukuha ay nagtitake po ng isang droga at nagiging dependency na po kayo dito, nakaka-addict po 'yan. So kapag nakaka-addict po 'yan, ibig sabihin nun, this is part of of illegal drugs. Kung hindi po ito magagamit ng tama. Sasabihin niyo pa kasi hindi droga yung fentanyl eh. Bago ka nga makakuha niyan, wala nga sa Pilipinas niyan. Kailangan mo pang umorder overseas para makabili niyan, no? So ito sabi pa dito. Which is characterized withdrawal symptoms when the drug is stopped. So may withdrawal. So droga talaga mga kababayan kasi ito po yung senyalis po ng droga. Una, nagiging dependent kayo at kapag kayo po tinigil nyo nga po ito, nakakaroon po ng withdrawal symptoms.
So droga yan. Huwag kayong tatanga-tanga dyan mga DDS kayo, no, na sasabihin ninyo, ay hindi naman droga yun, hindi naman droga. Eh droga nga yan eh. Kapag inabuso eh. Bubo eh. Ang sabi nga ni Duterte, yung cocaine daw ba, meron daw bang prescription yon? Ang tanong, asan yung ebidensya mo? Di ba? At mga kababayan kasi, hindi na po kasi bago yan. Kasi mga ka-streetwise, no, kung nung panahon nga po ni Duterte ay nauso yung red tagging, nauso rin po kasi yung drug tagging. At ang pinakamalaking at ang pinakamalaking biktima nga po ng drug tagging po na ginawa nga po ni Duterte ay si De Lima. Di ba? Meron pa nga nilabas na drug matrix dati si Duterte at tinawag nga ito ni De Lima na basura. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit naging basura yan, no? Which is totoo naman. Oh. Ang una nating binabanggit dito mga kababayan, di ba? Si Duterte may admittance na gumamit siya ng fentanyl. So malay ba natin, so patunayan niya na hindi na siya gumagamit kasi meron siyang admittance. O malay ba natin kasi nakaramdam si Duterte ng ng pagiging high. Walang admittance at may mga ebidensya po katulad nga po ng sinabi ko nga po kanina from PNP, from PDEA at yung drug test. At pati rin po si Bato, magpapatunay po niyan. Papakita ko sa inyo mamaya, no? So regarding nga po dyan sa drug tagging nga po na ginagawa po ni Duterte, ito yung nakakatawa dito. At wala na siyang intelligence. So paano kayo masasabi ni Duterte na si PBBM ay nagko-cocaine? Eh wala naman. Walang ebidensya. Nung presidente nga siya, pumapalpak na nga siya sa drug matrix, ngayon pa kaya? Nagas yung mga kababae kung gaano kaloko-loko at katarantado itong si Digong. At bukod yan mga kababayan, ito pa no, yung drug matrix po na yan, na talagang ginastusan po talaga ni Duterte ng intelligence, nagkakamali pa. Duterte, sorry for wrongly tagging officials in drug matrix. So yung sinasabi nga po ni Nino Barsaga, na kapag ikaw po ay kalaban sa politika ni Duterte, isasangkot ka sa droga. Ginagawa na po ni Digong yan dati pa. O so syempre, di ba, naglabas ng drug matrix si Duterte nung siya ay presidente at may mga government officials nga po doon na umalma. So ang ginawa ni Duterte, nag-sorry. Ugali na po talaga ni Duterte yan. So ngayon, inaaway ngayon ni Duterte si PBBM. So alam niyo na kung anong gagawin ni Duterte. Drug tagging. Drug tagging naman. At besides dyan mga kababayan, so ito po yung interview po ni Anthony Taberna kay Bato de la Rosa. Okay. So dito po mga kababayan, inamin po talaga ni Bato de la Rosa na wala po sa listahan ng PIDEA si Pangulong Bongbong Marcos. So paano to? Si Bato na mismo may sabi na nung panahon ni Duterte, wala po sa listahan si PBBM. Kasi ang punto kasi dito mga kababayan, kung maalala po natin, sinabi po ni Digong na si PBBM daw po ay nagkasama sa PIDEA sa listahan nung siya ay mayor pa. So ngayon presidente na nga po si Digong nito, sinabi po ni Bato na wala talaga si PBBM. So ngayon, pagalitan mo si Bato. O to, panoorin natin to sige. Time as Chief PNP At hindi lang sa Chief PNP, sa pagiging police sa matagal na panahon. Sa matagal na panahon, did you come across the name of President Marcos sa anumang listahan na may kinalaman po sa illegal drugs? Wala ko nagkita. Chismis lang. Chismis, pero sa akin, yung sabi mo na listahan, yung pag-upo ko ng CPNP, wala ko nakita. Inimbestiga ba si Pangulong Marcos at any point na kayo po ay police in relation to illegal drugs? Wala. Hindi namin Sinabi na ni Bato na Chief PNP mo. So ang lumalabas ngayon dito, Digo, gumagawa ka na naman ng storya. Hindi nga, di ba? Gumagawa ka na naman ng storya. Ito ibig sabihin nito. At matagal mo nang ginagawa yan sa mga kaaway mo sa politika. So ngayon, ang pinaka-question ngayon natin dito, ano ba talagang totoong reason kung bakit ka nagkakaganyan? Ano ba? Kasi nga, ngayon, nauungkat na publicly yung mga confidential fund ni Sara Duterte na 2.6 billion
confidential fund ni Sara Duterte na 125 million in 11 days. Yung ICC nakapasok na sa Pilipinas at saka yung 51 billion na pondo ni Baste. Ayan ba yung totoong reason kung bakit ka nakakaganyan? Hindi nga, di ba? Oh. Totoo yan, Danny Reynado. Saywar tong ginagawa ni Duterte eh. So ito lang kasi ang tanong natin dito kay PBBM. Alam po natin na ang ating Presidente Bongbong Marcos po ay mabait. So ang question natin dito, alam ko pumalag na siya nung una. Pero ang question natin dito, hanggang kailan po magiging mabait si PBBM? Ayun po yung punto dito. 'Di ba? Sa tingin ko kailangan na po talagang aksyonan itong si Digong. Kasi ang sabi kasi ni Digong na siya daw po ay may karapatan magsalita kasi siya daw po ay citizen po ng Pilipinas. Tanga ka ba? Matanda ka? Tatanga-tanga talaga eh. Totoo naman 'yon na siya ay Filipino citizen. Pero hindi lang po siya basta-basta Filipino citizen. Dati po siyang presidente ng Pilipinas. Okay, ngayon Digong, kung sinasabi mo na may karapatan ka magsalita kasi nga Filipino citizen ka, ang gawin mo, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat yung nakukuha mo ngayon na privilege bilang dating presidente ng Pilipinas. Tulad ng tanggalin mo yung mga PSG mo. Kasi may PSG ka pa rin hanggang ngayon eh. Oh, tanggalin mo yung impluwensya mo sa mga politiko. Oh, doon natin masasabi, 'di ba? Doon natin masasabi na Filipino citizen ka. Pero hangga't ginagamit mo yung impluwensya mo bilang dating presidente, hindi mo pwedeng sabihin na Filipino citizen ka lang. Dati kang presidente, buha ka ng ina ka. Ano ba to? Bobo ba to? So ang punto nga ngayon natin dito mga kababayan, itong ginagawa ngayon ni Digong, ako naniniwala ako na paninira ito. At saka ang sinasabi rin po natin dito mga kababayan, si Digong po ang unang bumato ng putik publicly sa speech niya nang walang ebidensya. Walang ebidensya eh. Pero yung paggamit nga po ni Digong ng fentanyl at saka ng marijuana, may ebidensya po kasi meron siyang admittance. Oh, so kayo mga kababayan po diyan po sa 1,493 po na nanonood, 'di ba? Dapat na po ba talaga na gumawa na po ng isang malakas na hakbang si PBBM regarding nga po sa ginagawa ni Duterte or pabayaan na lang? Kasi total naman, nagmumukha naman tanga si Duterte kasi hindi naman po kasi lahat po ng mga supporter ni Duterte ay naniniwala sa kanya ngayon. Yon. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat diyan. At pati rin po diyan sa team replays tsaka po sa live sa mga live viewers po natin. Yan. So thank you po mga kababayan, no. So next